Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan, muli kami na titingin sa inyong salita. Hahanapin namin at hihintayin namin ang inyong pangungusap sa amin. Ang meron kami ngayon ay ang pagkakataon na umupo sa ministeryo ng inyong salita. Huwag naming kalimutan na ito ay ito ang pinakamalaking pabor na meron kami ngayong araw ng linggo. Ito ang dahilan bakit kami pumunta dito sa lugar na ito. We want to hear our Savior. Ito ang aming paraan to commune with you. Kami inutusan mo to worship you. Ito yung makabubuti para sa amin. And you have intended us to do, you will do us good every Lord's Day. That is why in belief of that reality, kami ngayon ay nagpapasakop at nawatanggapin namin ng may kababaan ng loob ang inyong salita sa amin mula sa Genesis. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Well, kung ang Pilipinas ay may SAF 44, ang Holland ay meron ding 44 na mga ministers. Noong 1610, January 14, sila ay nagpetisyon sa kanilang objection sa Calvinistic teachings ng State Church ng Netherlands. Makikilala sila bilang mga remonstrants at alam natin sa panahon na yon na wala pang email, wala pang Twitter, wala pang social media, ang reply ng State Church of the Netherlands ay aabutin pa hanggang 1618, hanggang 1619 na mga kulang 10 taon bago masagot yung kanilang pagrereklamo sa teachings ng Calvinism. Ito ay mga estudyante ni Jacob Arminius na pinoint out nila ang mga 5 mga bagay na hindi nila sinasang-ayunan sa nag-e-exist na church teachings noon. At itong 5 puntos na ito, sila ang naging unang 5 points of the remonstrance. Ang mga Calvinists nagkaroon lang sila ng reply or response dito at tinawag ito na 5 points of Calvinism ng Canons of Dort, or later on, ito ang tinawag. Well, gusto kong ipakita sa inyo na nangyayari sa buhay natin. May mga kumukontra, may nagkikriticize, nagpipetisyon. May mga taong pumupunta sa authority para ikaw ay ireklamo, para ikaw ay magkaroon ng ganitong bagay, at hindi ito magandang experience. Kaya naman, sobrang na-appreciate natin ito dahil sa pananampalataya natin, merong mang lumalapit sa Diyos para ireklamo tayo, pero isa sa kayamanan ng Kristyanidad ay may lumalapit sa Diyos para ipanalangin tayo. Hindi remonstrant ang ginagawa, kundi nagpipetisyon, hindi laban sa atin, kundi nagpipetisyon para sa atin. Ito ang isang mahiwagang katotohanan at kayamanan ng Kristyanidad. Ito yung ministry ng intercession na for the very first time makikita natin sa Old Testament. At ang intention ng passage is to preserve the righteous. But more than that, but it is not only preserving the righteous, dahil sa kabutihan ng Diyos, gagamitin niya even the intercession of these righteous people, not only to preserve the righteous, but even this world, ang wicked world na ito. Yan ang makikita natin sa final verses ng Genesis 18. Ang Genesis 18, makikita natin dito yung intercession ni Abram sa Diyos para sa mga taga-Sodom, especially kay Lot. So dito sa Genesis 18 verses 22 to 33, babasahin natin. So the men turned from there and went toward Sodom, but Abram still stood before the Lord. And Abram drew near and said, "Will you indeed sweep away the righteous with the wicked? There are 50 righteous. Suppose there are 50 righteous within the city. Will you then sweep away the place and not spare it for the 50 righteous who are in it?
Far be it from you to do such a thing, to put the righteous to death with the wicked, so that the righteous fare as the wicked. Far be that from you. Shall not the judge of all the earth do what is just? And the Lord said, If I find at Sodom 50 righteous in the city, I will spare the whole place for their sake. Abram answered and said, Behold, I have undertaken to speak to the Lord. I who am but dust and ashes. Suppose 5 of the 50 righteous are lacking. Will you destroy the whole city for lack of 5? And he said, I will not destroy it if I find 45 there. Again he spoke to him and said, Suppose 40 are found there. He answered, For the sake of 40 I will not do it. Then he said, Oh, let not the Lord be angry, and I will speak. Suppose 30 are found there. He answered, I will not do it if I find 30 there. He said, Behold, I have undertaken to speak to the Lord. Suppose 20 are found there. He answered, For the sake of the 20, I will not destroy it. Then he said, Oh, let not the Lord be angry, and I will speak again, but this once. Suppose 10 are found there. He answered, For the sake of 10, I will not destroy it. And the Lord went his way when he had finished speaking to Abram, and Abraham returned to his place. This is the word of the Lord. Well, this is the most remarkable example of intercessory prayer in the whole Old Testament. Kaya napaka-special ng passage na ito. Nakita natin yung parang pagbabargain pa ni Abram. Well, just a short context, we said ang Genesis 18 is one of those digressions ng main narratives ng Genesis. Di ba, ang Genesis, pagpapakita ito ng plano ng Diyos, creation, and then nandoon yung fall, nandoon yung si Cain at si Abel, nandoon yung Noah and the flood, nandoon yung Tower of Babel, and then Genesis 12, nag-focus na sa isang pamilya, that is Abram, hanggang makapunta na yan sa chapter 50. Alam nyo, God is so genius pagdating sa pagdisenyo niya sa Genesis. There will be a divine commentary on the increasing wickedness of man as his years on this cursed earth are added. Kumbaga, pagpapakita ito ng Diyos na, tingnan mo, habang pinagpapala ko ang mundong ito, sa kabila ng pagkahulog niya sa kasalanan, ang pinapakita ng Genesis ay, teka muna, gusto ko rin subaybayan yung paglaganap ng kasamaan. Yung nangyari sa Genesis 3, palala ng palala. So, in other words, crucially important ngayon na kung walang maipapadalang judgment ang Diyos, baka ang story ng mundo hanggang Genesis chapter 5 na lamang. Kaya nga sa Genesis 6, inobserba na ng Diyos, teka muna, palala ng palala ang mga tao, lahat na ng imagination, every intention of his heart is only evil continually, sabi sa Genesis 6:5. So in other words, para ma-preserve ang mundo, kailangan ng judgment. Kaya nung Genesis 6, 7, 8, and 9, yan yung kwento ni Noah. Nandun yung universal flood. Tapos biglang nakita natin sa Genesis 10, hindi sila natuto. Nandun pa yung Tower of Babel, another form of judgment. Pero dito sa Genesis 18, medyo nag-localize ang Panginoon. For sure, ang gusto niyang makita dito parang lesson sa Israel na sa pamilya ni Abraham. Ang ipapakita niya dito hindi na yung worldwide flood, hindi na yung worldwide Tower of Babel. Ipapakita niya ng object lesson sa kanyang judgment para ma-warn at magkaroon ng lesson ang mga tao sa paligid na hindi sila pwedeng magpakasama ng magpakasama at magpakasasa sa kasalanan. Sabi niya, gugunawin niya yung Sodom. He will rain, of course, ng hails at mga at anumang parusa na kailangan na maranasan ng city of Sodom. So para mapigilan natin yon, para ma-preserve ng Diyos ang mundong ito, kailangan niyang i-display ang judgment. And now, it is the wicked city of Sodom which is the target of divine punishment because of the holiness of God. But according to our message last time, yung display ng wrath ng Diyos
reminds us na ang justice ng Panginoon, kahit minsan parang wala, justice delayed, justice denied, pinapakita ng Genesis 18 that God is not sleeping. Kaya yun yung natutunan natin, God's justice demands both the judgment of the wicked and the preservation of the righteous. In 18:16 to 21, we saw na ang Diyos nagsiset pala siya ng limit on the unrighteousness of the wicked. Di ba, pinarinig intentionally ni Yahweh kay Abram na yung plano niya. Ang plano niya, pupunta sa ang mga anghel sa Sodom para i-judge, i-punish ang mga tao doon. At sabi niya, sasabihin ko ba ito kay Abraham? Alam natin, ang intention ng author ay talagang ipapaalam niya kay Abraham yon. Bakit? Kasi si Abraham, sa pamamagitan niya, pagpapalain ng Diyos ang buong mundo. In other words, siya ay may responsibilidad para sa mga taong ito na pagano dahil siya ang gagamitin para iligtas sila. So in other words, siya yung mag-a-act not only na parang means para maligtas sila, siya rin yung means na para ipagpipray sila. So the chapter, these two cities came to the point of exhausting God's patience, the Sodom and Gomorrah, because they have crossed the line of divine judgment. Ang sabi ng Genesis 18, their sin is very grave, their outcry is great. But the chapter ends with the most famous and with the first intercessory prayer ever uttered by one man in the Old Testament. Sabi ni Henry Morris, in this section of the chapter is found the most remarkable example of intercessory prayer. Para kay Henry Morris, ito daw yung one of the most remarkable example. Nakita mo yung nakipag-tawaran pa si Abraham. So here, Abraham embraces yung kanyang covenant role, yung kanyang calling as an intercessor, since he will be the means by which God will bless the whole world. Well, nakita na natin ito sa Genesis 14. Sa Genesis 14, he saved not only Lot, he also saved the pagan cities ng Sodom. Di ba nung nag-i-invade yung army nila Chedorlaomer and those other four northeastern kings, yung coalition nila, ang ginamit ng Diyos si Abraham at yung untrained men sa kanyang household, gumawa ng milagro ang Diyos habang kilabot ang mga hari na ito, si Abraham nagtagumpay sa kanila. So dito, makikita din natin na kakaiba at nakakahalina yung karakter ng Diyos. So ano ba yung ginagawa ng Genesis writer? Well, ang Genesis writer, hindi ito patungkol para magkaroon ka ng masayang buhay. Ang Genesis, nire-reveal din niya yung character, yung names, attributes ng Diyos. Dito makikita natin sa Genesis text natin na isa na namang redemptive revelation ng Diyos ang ibibigay niya sa atin. Yung kanyang character, yung kanyang works. Di ba sa Genesis 17, ni-reveal ng Diyos sa atin yung isang panibagong pangalan. Sinabi niya kay Abraham after ng ilang years nilang paghihintay, Abraham, I am El Shaddai. I am God Almighty. Ngayon, hindi pangalan ang ipagkakaloob ng Diyos sa atin, ipapakilala naman ng Diyos for the very first time sa isang anggulo kung ano yung character niya para mas lalo tayong maimbitahan na ma-attract at ma-amaze at ma-humble dito sa Diyos na ito so that we can trust Him more. So, sa Genesis 70, God is strong, He is almighty. Sa ibang mga pagkakataon, siya ay El Roy, He is the all-seeing God. But now in Genesis 18 verses 22 to 33, this God is a God who responds to intercession. Isa siyang Diyos na hindi lang ikaw yung nananalangin katulad ni Sarah at ni Hagar, nung sila'y nanalangin sa Diyos, sabi niya, I am El Roy, I see your affliction, ikaw ang nananalangin. This time, panibago. Hindi lang pala pinakikinggan ng Diyos yung panalangin mo, pakikinggan din niya yung panalangin mo para sa iba. Nag-i-intercede ang Diyos. Ito yung character niya,
Nakaka-amaze ang Diyos na ipapakilala sa atin sa Genesis 18, and that is the message. In light of His divine character and impending judgment, God responds to intercession on behalf of the righteous. In light of divine character and impending judgment, God responds to intercession on behalf of the righteous. Mga kapatid, pakinggan nyo ito. Ano ba meron sa Sodom at Gomorrah? Ang meron sa kanila, paparating yung paghuhukom. At mamaya makikita natin yung connection nito sa ating mga buhay. In other words, ano yung pag-asa ng Sodom? Ano yung pag-asa ng Sodom at Gomorrah? Kung member ito ng church, may pag-asa. Pupuntahan lang siya ng member, pupuntahan lang siya ng pastor, at sasabihin niya, alam mo, manumbalik ka na sa Panginoon. But what if yung pupuntahan mo katulad ng Sodom, hindi sila handang makinig. Sila ay masasamang tao. They are very determined to end their life in sin. Now, God says, all hope is not lost. God says in Genesis 18, I am not only the God who hears your prayers when you pray for yourself, I can even hear your prayers for those wicked people na walang pakialam at paniniwala sa akin. Ganito kabuti yung Diyos. Napaka-exciting ng message na ito. Bakit? Wala ka bang mahal sa buhay na determinadong dumiretso na sa kanyang buhay na wala si Kristo? Wala ka bang alam na pamangkin, kamag-anak na nasa bisyo, nasa kasalanan? Na parang ayaw makinig sa'yo. Pero pinapakita dito sa Genesis 18 for the very first time, the God that we have in the Bible is the God who listens and who accepts intercession even for the wicked people. Ina-encourage niyo ito dito na hindi tayo mawalan ng pag-asa sa mga taong pinapanalangin natin. Alam niyo, very noticeable dito yung word na ginagamit ni Abram, righteous and wicked repeatedly. Sabi niya, kung may makikita po ba kayong righteous po, 50, gugunawin niyo ba, hayaan niyo ba na mamamatay ang mga righteous with the wicked? So, ginamit niya righteous and wicked, so kailangan ko lang i-explain ito, no? While the righteous and wicked, parang pwede siyang description, no, ng buhay natin. Parang ikaw, righteous ka, being the godly person, or parang ito wicked siya kasi nakakulong siya o kaya nag-murder. Parang yung external behavior natin. Pero magandang unawain yung word na righteous at yung word na wicked in the context of the covenant of God with Abraham. Remember in Genesis 15:6, si Abraham ay tinawag na righteous. Tama? Bakit siya tinawag na righteous? Not because of his external behavior, although he has a good behavior. Hindi rin sa kanyang godly disposition, although meron siyang godly disposition na testimony niya. Ang sabi ng Genesis 15:6, Abraham was counted as righteous because he believed. In other words, naging righteous si Abraham sa mata ng Diyos nung sumampalataya siya doon sa pangako ng Diyos. So, ang righteous ngayon dito at wicked, hindi yung parang masamang ugali lang at mabait na tao lang. Ang righteous at wicked dito ay ang mga tao na bahagi ng covenant ng Diyos kay Abraham or outside the covenant of God. The people who are righteous are the ones who are part, recipient, member, under, and has believed in the covenant of God to Abraham. Ang mga wicked ay ang mga tao na kahit disente, kahit mababait, kahit mga pagano sila na sila ay Gentile people, but they are outside of the promises of God in Abraham. They are the ones who do not have the God of Abraham. In the New Testament language, ito yung mga tao na nasa kasalanan pa. Kasi hindi pa sila tinuturing matuwid ng Diyos through the Lord Jesus Christ. Kaya may apila na kaagad ako sa inyo. Kung nandito ka ngayon, and you wonder, righteous ba ako o wicked ba ako? Ang real question is, are you righteous in the sight of God? Ang tanong ay, hindi yung, feeling ko naman, mabait ako. You may be righteous outwardly in the sight of man, but not before God. So therefore, nawa yung message na ito, i-expose kung sino ka sa harapan ng Diyos.
Hindi kung ano yung tingin mo sa sarili mo. Baka ang tingin mo sa sarili mo, mabait ka, mabuti ka, pero hindi ka pala righteous sa harapan ng Diyos kasi ang Panginoong Jesus ay wala pa sa buhay mo. Hindi ka pa tinakpan ng katwiran ng Diyos. Nawa, i-expose nito ang kasalanan mo at yung need mo of a Savior and flee from the wrath to come upon the wicked. Remember, the context is there is impending judgment sa Sodom. That's why nag-intercede itong si Abraham. Sa mga mananampalataya, nawa ma-remind tayo tulad ni Abraham. Hindi tayo hinahayang mabuhay ng Diyos dito sa mundo at hindi pa niya tayo kinukuha para lang ma-enjoy natin ang mundo. Meron tayong isang role at calling na binigay sa atin na hindi niya binigay sa iba. Ang calling na ito ay pagiging intercessor. Dapat nananalangin tayo para sa ibang tao, hindi lamang para sa atin. Now, para ma-encourage tayo, what can we expect from God with His divine character before an impending judgment? There are two answers here. Number one, because God is righteous, He is committed to preserve the righteous from the wicked. Number two, because God is merciful, He is willing to spare the wicked through the righteous. So, dalawa yan, no? Nakititingnan natin character ng Diyos at I hope na mapakinabangan natin ang mga spiritual na katotohanan dito. Well, kung babalikan natin ng verses 22 to 26, makikita natin doon that Abraham's intercession is admirably premised on his confidence, on his justice and righteousness of God. Tingnan nyo. Siyempre, wala pa si Kristo dyan. Di pa niya binanggit si Christ. Ang binanggit niya dyan, verse 25, "Far be it from you to do such a thing, to put the righteous to death with the wicked, so that the righteous fare as the wicked. Far be it from you. Shall not the judge of the earth do what is just?" Narinig niyo yon, mga kapatid. Ang sabi niya, hahayaan mo bang mamatay ang mga matutuwid o kung word natin, Kristiyano, kasama ng mga unbelievers na mga masasama doon? Talagang sisirain mo yung buong syudad kasama yung mga believers doon? Well, gusto kong i-appreciate natin yung theological understanding nitong si Abraham. Napakaganda ng theology ni Abraham. He perceives God in terms of His sovereignty over the suffering that the righteous and the wicked experience. Tingnan mo to, hindi ito New Testament. At this early stage ng redemptive history, nasa Genesis 18 pa lang, nagkaroon na siya kagad ng ironclad grasp ng karakter ng Diyos, primarily sa pagiging just and righteous ng Diyos. Di ba, parang ilang taon pa lang siyang mananampalataya, parang yung faith niya nasa 20 years, 30 years during this time. Makikita na natin dito, meron na siyang pangunawa. Ang Diyos na nilapitan ko, just and righteous. Paano hindi niya paniniwalaan dahil sinandalan niya yon, iniwan niya yung buhay niya sa Canaan. So therefore, kung merong special sa kanya, yung justice, yung righteousness ng Diyos. At alam niyo, tingin ko dito malaking influence. Sa akin lang naman, yung Genesis 14. Imagine niyo, 5 armies of the, parang habit, no? The 5 armies of the battle of the 5 armies. 5 kings yun. 300 plus lang sila, nanalo sila. So, kumbaga parang, nakita dito ni Abraham, nagulat siya, bakit kaya ako inayang miraculously manalo sa Genesis 14? Alam ko na, dahil nandun si Lot, hindi pa babayaan ng Diyos ang kanyang anak. Kahit hinayaan ako ng Diyos na magtagumpay, naligtas ko si Lot. Si Lot ay isang matuwid na tao kahit siya ay makamundo. Therefore, Abraham was learning to see and grow in understanding about the righteousness of God. At alam nyo, noticeable dito, no? Yung mature and conception niya sa Diyos. Ang sabi niya, you are the judge of all the earth. Hindi niya nakikita si Yahweh na tribal God lang, na ganun ang pangunawa ng mga nasa ancient Near East. So, therefore, Abram was learning to see and grow in understanding. He is the God of all flesh and all the universe, hindi lang tribal God. Therefore, ang sabi niya, Lord,
Alam ko, nasa trono ka, i-exercise mo yung righteousness at judgment at justice sa earth. And to think, sa populated city ng Sodom, sina Lot, ang kakilala niya na talagang part ng covenant, talagang makikita mo dito no, na pinaglalaban niya ito. In other words, kakaunti lang sila pero nilagay niya yung issue. Lord, hindi ako nakasalalay kung paramihan o majority. Ang issue dito, yung katwiran mo. So, helpful ba ito? Helpful ba ito sa atin or sa kanila? Yes, because kay Abram, he was able to deduce from his premise the logical end of God's character of being just and righteous. So in other words, Lord, kung just and righteous ka, nagkaroon siya ngayon ng confidence sa kanyang appeal. Lord, sabi niya sa verse 23, will you indeed sweep away the righteous with the wicked? In other words, ang point ni Abram, kung just and righteous ang Diyos, which He is, kaya nga dapat, since just and righteous ang Diyos, therefore, confident ako, hindi niya hayaan na yung mga righteous, maparusahan sa paraan na mapaparusahan din ang mga unbelievers. Dito makikita natin si Abram, he was a man who relies upon God. Ito yung tao na kahit against all odds, magtitiwala siya sa Diyos. Yun ang sabi ng Romans 4. Against all odds, sabi ng Romans 4 sa translation ko, seeing his dead body as good as dead. Napakatanda, pero against all hopes, he hoped, he believed. Anong gusto kong i-point out dito? True to his promise, God protects and preserves His people in this wicked world regardless of their number. Kapatid, narinig mo ba ito? Napaka-comforting nito. Pinapakita dito, ang Diyos, pinoprotektahan niya at pinipreserve niya yung ang mga anak niya kahit sa gitna ng mundo o sa isang environment na napakarami ng mga wicked dyan, kahit ikaw lang ang mananampalataya. Nagawa na niya ito sa Genesis 14. Outnumbered sila Abram. Para lang kay Lot, itong worldly believer, isang sabihin na nating liability sa ministry. Isang tao na pinili yung carnal senses niya, pero ang Diyos ang sabi niya, ipapakita ko ang faithfulness ko dahil binigay ko ang salita ko, hindi ko titingnan kung carnal ito o hindi, kung ito ay isang tao na malayo sa presensya ng Diyos, but as long as he is my child. Sabi ng Peter, sa New Testament, si Lot ay righteous man. Isa siyang ligtas. Kaya ang sabi ng Diyos, hindi ko pwedeng pabayaan ang taong yon kahit ganito ang kanyang kalagayan. Alam niyo mga kapatid, napaka-comforting. Ito yung maaasahan natin sa Diyos natin. Gagawin niya yung mga pangako niya. Wala siyang ni isang pangako na masasayang. Babantayan niyang lahat ng provision sa kanyang covenant. Di darating ang panahon na matcha-charge natin ang Panginoon with unfaithfulness. Hindi natin siya matcha-charge na breach of agreement. Nagkaroon ng breach doon sa agreement ninyo. Hindi siya hindi tayo magkaka-charge sa kanya ng neglectfulness, irresponsibility, or powerlessness. Ang Panginoon, ipagtatanggol niya ang kanyang mga righteous people from this wicked generation. Alam mo, ikaw nananalangin ka, Lord, huwag mo akong kalimutan. Talagang lasug-lasug na ako, hirap na ako sa mundong ito, pinapersecute ako, huwag kang mag-alala. Ang Panginoon, mas concerned siya sa iyo kaysa sa sarili mo dahil ipinangako ng Diyos yon sa kanyang covenant. At napaka-comforting nito. Kaya nga ang Psalms punong-puno ng mga salita like Psalm 96:10 about the righteousness of God. Say among the nations, the Lord reigns. Yes, the world is established. It shall never be moved. He will judge the peoples with equity. Sabi pa niya, di ba yung ginamit ni Satan kay Jesus? Sabi niya, hindi niya hayaan yung kanyang saint na madapa. Kumbaga, hindi niya hayaan na mapahamak ang kanyang anak kung hindi niya gusto na siya ay mapahamak. Sabi niya, ang Panginoon ay naghahari. Hindi niya pababayaan ito na parang aabusuin tayo ng mga tao. He will judge these people na nanloloko at nagpe-persecute and
who are making life difficult to us. Psalm 97, 1-2, the Lord reigns, let the earth rejoice. Let the many coastlands be glad. Clouds and thick darkness are all around Him. Righteousness and justice are the foundation of His throne. Kapatid, napakaganda ng bagay na ito. Kung ang Diyos ay matuwid, kung ang Diyos ay just, then therefore, hindi niya kakalimutan ang anumang mga pangako niya sa iyo, lalo na't sa oras na nahihirapan ka. Well, ang tanong, pinatunayan ba ito ng Diyos? Tama ba yung point mo, Pastor, na did God preserve the righteous from the wicked? Well, next week, Lord willing, Genesis 19, makikita natin na ang mga righteous, si Lot at yung pamilya niya, ano nangyari sa kanila? Nakatakas sila. Do they deserve that? No. Pero pinakita ng Diyos, I have my word upon them, to them. Nakita niyo si Rahab? Si Rahab, pinakita niya yung kanyang pananampalataya sa pamamagitan ng pagsisinungaling. Not a good thing lagi, pero pinakita niya, wala siyang ibang choice nung panahon na yon, na kung tutuusin, nagsinungaling talaga siya, pero nakita ng Diyos yung pananampalataya niya, pero nakita mo, binalikan siya. Nilinaw pa bago nyo sakupin yun. Meron tayong kasunduan. Yung mga Gibeonites, naloko nila ang Israel, nung panahon na hindi sila nagtanong sa Diyos, sabi nila, natatakot kami sa inyo. Kaya, dahil natatakot kami, mag-serve na lang kami, pero malayo pa kami. Hindi nila inalam ang kalooban ng Diyos. Nandun lang pala sila sa malapit sa promised land. Kasama pala sila sa target na papatayin. Dapat. Pero dahil nakipagtipan sila sa Diyos, sabi niya, ops, protected sila ngayon. Ang mga Gibeonites, kahit nung panahon ni Saul, hindi sila tinouch. Nung pinatay ang mga Gibeonites, pinagiganti sila ng Diyos. In other words, yung mga nitty-gritty details na minsan nakakalimutan natin, hindi nakakalimutan ng Diyos dahil just siya at righteous. Di ba sa mga terms and agreements, alam ko kayo yung mahilig magbasa ng terms and agreements, lalo na sa mga app. Read. Tapos, i-check mo yon. Nabasa mo lang naman, terms and agreements. Pero alam nyo bakit sobrang haba ng mga yon? Well, gusto nila exhaustive para walang kalusot. Pero, meron din namang intention yon para, alam mo, hindi mo mapagod ka sa kababasa o kaya mawalan ka ng gana sa pagbabasa para hindi mo malaman lahat ng mga privileges mo. Di ba, daming mga nakikita natin sa YouTube, no, yung mga hacks na hindi ka pala pwedeng tratuhin ng airline na ganito, pwede ka pala na kapag yung gamit mo nandito, pwede mo palang singilin sa ganito. So, may mga ganitong mga hacks na hindi natin alam, karapatan pala natin. Nakikita nyo ngayon, ang mga kumpanya, meron silang terms and agreements sa'yo, pinapahaba nila para makapag-take advantage sa'yo. Ang Diyos hindi. Pinapahaba ng Diyos para masulit mo ang lahat ng mga pangako niya. At ni isa doon, hindi ka niya bibitawan. Ganito kagabuti ang Diyos natin, na sa kabila ng ating nasa gitna tayo ng masamang mundong ito, pinapakita niya, ipipreserve niya tayo. Sino bang hindi makakaalala sa parable of the lost coin, parable of the lost sheep? 99 iniwan dahil yung isa, sinikap niya ganito kakahalaga. Kaya may challenge ito sa atin. Do not let the wickedness of your surrounding make you forget God's commitment to protect and preserve you. Alam niyo, ang katotohanan dito, naintindihan ko kayo, di-discourage kayo sa mundong ito. Everything around us, kung tutuusin ay magpakatotoo lang tayo, parang ang hirap mag-survive. Ang hirap makarecover. We have some politicians na hindi naman nagsiserve sa atin, at siniserve nila yung kanilang mga sariling bellies, yung kanilang interest. Gagawa nga ng mabuti para sa susunod, mas makapag-gather sila ng kapangyarihan sa atin. Ang mga employers natin, minsan, ang tingin sa atin, makina. Andun pa yung mga kapitbahay mo na hindi nag-approve ng faith mo, pinagtatawanan ka. May mga kaibigan ka na pinipersecute ka o magulang na nagpe-persecute sa'yo.
Minsan naiisip mo siguro na madadala na yata ako sa barkada ko, sa influence nilang ganito, mukhang lalamunin na ako ng aking trabaho, ng sistemang ito, ng ganitong pananaw. Pwede ko na sigurong gawin. After all, katulad ko rin naman sila. Ganyan din naman ang ginagawa ng iba. Well, sinasabi nito, huwag kang mawalan ng pag-asa. Kung ang Diyos hindi niya kinalimutan ang isang makamundong silat, how much more ikaw na lumalaban sa kasalanan? Nagsusumikap ka maging banal sa kabila ng napakasamang mundo at ayaw mo magpalamon sa sistemang ito. Gusto mo magkaroon pa rin ng magandang patotoo. In other words, kung titignan ka ng Diyos, hindi pala silent yung efforts mo na ipaglaban ng katwiran. When all else fails and everyone seems to be approving of the sinfulness in your company, huwag kang matakot and take effort na sa ginagawa mong paglaban sa generation na ito. Huwag kang matakot na tumayo laban sa kasamaan at sa pandaraya. You take heart, nakikita ka ng Diyos, kinoconsider ka niya. Si Lot nga, kinonsider niya kahit nabubuhay, nagpapakasasana siya sa mundo. What I mean is, your decision to fight for truth, to fight for your holiness, is counted by Christ. It is seen by the Lord. Nakikita niya yung mga panahon na umiiyak ka na sa Diyos dahil ayaw mo magkasala. Nakikita ng Diyos yung mga panahon na parang napakahirap pero iti-take mo yung path na ito because this is what will glorify God. Kung ang lahat sa kumpanya, talamak sa cheating, pagiging irresponsible, take heart. Nakikita ka ni Kristo. Kahit nasa paligid ka ng masamang kumpanya, masamang trabaho, masamang environment, nakikita ka ng Diyos at ipipreserve ka niya. Isa sa nakita ko na napakagandang illustration na yung dati kong teacher sa Bible school. Sabi niya, pag nakita mo daw yung lotus, isa nandun siya, nakita niya yung lotus na napakaputi, pristine. Pero what caught yung kanyang nandun sa mud. Pero yung mud na yon, para what caught his attention, hindi na yung mud, kundi yung pristineness ng lotus. At sabi niya, suddenly spiritual truth came to his mind. Ang mga Kristiyano ay parang katulad ng lotus na yon. They are in the midst of this wicked world, yet they continue to fight for pristineness, yung pagiging malinis sa harapan ng Diyos. Kaya nakikita ng Diyos. Alam mo, nakikita ni Kristo ng Panginoon ang paninindigan mo. Kapag pinaglalaban mo yung araw ng linggo. Hindi nakikita yan ng pastor, hindi nakikita yan ng mga miyembro na kung ikaw talaga ay nagsumuko ka na para ibigay na yung araw ng linggo sa employer mo, kaya sa sarili mo. Pero nakikita ng Diyos kung pinaglalaban mo ang pananampalataya mo. Now, there is one thing na gusto ko kayong i-drive dito. Alam niyo si Abraham, pinuri natin, pero medyo i-criticize natin ng konti. But not because dahil siya ay negative, but that's just because of his time. Yung prayer ni Abraham, yung intercession niya, bold, confident, hindi yun arrogant na nakipag-bargain siya. Pero gusto ko ipakita, flawed ito kapag ikaw ay nasa New Testament na. Why? Because sa kakulangan ng revelation ni Abraham, we understand him. Hindi pa niya lubusang naunawaan ng maraming bagay sa spiritual warfare at sa mundong ito. Wala pa siyang crash course sa theodicy. Hindi pa niya nabasa yung Psalm 73, where the wicked can prosper while the righteous can suffer. Kasi ang kanyang premise, Lord, you are just. At dahil just ka, hindi dapat mag-suffer ang mga believers kasama ng mga unbelievers. But linawin natin, si Abraham, sabi ni R. Kent Hughes, and I quote, Abraham was wrong in supposing that the righteous cannot suffer the same tragedies as sinners. Abraham was wrong-headed, not wrong-hearted in his bold admonishment. End quote. In other words, mas mapalad ka ngayon on this side of the cross. Mas malawak ang pangunawa mo sa theology at mas maganda yung theology mo kay Abraham.
Pero si Abraham, all of his got itong ganitong theology, pero inilaban niya yun sa Diyos. Binigay niya yung pinaniwalaan niya. But how much more sa'yo? You are on the side of Christ. Dahil kay Christ, mas confident ka ngayon na dapat makita mo ang suffering, hindi ito pag-aabandona ng Diyos sa iyo. In fact, because of Christ, ang suffering mo ay pwedeng indication na nandyan ng Diyos. Suffering now takes a different kind of meaning. Magkakaroon ng purpose ito sa iyo. Ang sukatan kung ikaw ay righteous, hindi yung nagsasuffer ka o hindi. Kung di, si Kristo ba'y sinampalatayanan mo? Wow. Sabi ng just look at yung ating pananampalataya ngayon. Ang dami mong spiritual truths na hindi alam ni Abraham. Pero inilalaban mo ba sa Diyos? Pag ikaw ba ay nagpipray, kiniklaim mo ba ang mga bagay na ito? As I have said to you, isa sa mga bagay na napatunayan ko for many years, and I know kahit hindi ko ito mapatunayan sa experience ko just because sinabi ito ng salita ng Diyos, it is true. As I have said to you, well, inutusan tayo ng Bible na pray for our daily bread. But it has never been my conscious practice na lagi na ipag-pray mo lagi yung mga needs mo or ganun, because nakikita ko God always provides this at you are drawn more to pray for this. Now, it's good lagi ipag-pray din natin yung our daily bread. My children, pinaparinig ko sa kanila to provide our needs to our, pero hindi yung lahat ng prayer mo patungkol sa needs. Why? Because para sa akin, automatic, tinawag ka ng Diyos. Dito, hindi niya pwedeng talikuran yun. Hindi niya pwedeng tinulak ka niya tapos hinayaan ka niya sa bangin. Hindi po pwede yun. Hindi niya pwedeng sayangin yung buhay mo na you have given everything and then parang, oh, what will I receive? Ano sabi ni Peter, Lord, what will be upon us? We have left houses, relatives, and everything at lahat ng ganito. Sabi niya, yung mga sumusunod sa akin, di lamang 60-fold, 30-fold, or 100-fold, kundi sa susunod na buhay, nandun ang reward. Let us chew John 17:14-19. Ang sabi ng Bible, I have given them your word, and the world has hated them because they are not of the world. Just as I am not of the world, I do not ask you to take them out of the world, but that you keep them from the evil one. They are not of the world, just as I am not of the world. Sanctify them in the truth. Your word is truth. As you sent me into the world, so I have sent them into the world. And for their sake, I consecrate myself that they may also be sanctified in truth. Alam niyo kung ano yung binasa ko sa inyo? Ang binasa ko sa inyo ay ang Abraham ng bagong tipan. At ang Abraham ng bagong tipan sa John 17, pinag-pray niya yung mga tao na hindi pa natin, sabihin natin hindi pa kilala, or sabihin natin sa panahon na ito, dahil nasa humiliated state si Christ, si Abraham ang nag-pray para sa Sodom. Sa John 17, kapatid, si Kristo. Greater than Abraham ang nag-pray para sa iyo. Ang pinag-pray niya para sa iyo ay ano, sabi niya na hindi ka maloko ng evil one. That God will sanctify you in the truth. Wow, nguyain natin to. Pinagpipray ka pala ni Kristo para mag-survive, para mag-preserve. At pinagpipray ka niya by His name, by your name. Sa kalangitan ngayon. Alam mo, kung alam mo yan, sabi ni Robert Murray McCheyne, kung pinagpipray ako ng Panginoon, nasa kabilang room, talagang willing ako, kahit sinong labanan ko, but it doesn't matter. Kung pinagpipray ako, whether malayo o pinagpipray ako ni Christ, pinagpipray niya ako. In other words, ang intercession ni Christ, there is something in Him na hindi matatanggihan ng Ama. Alam mo, si Abraham pwede niya sabihin, mali ka naman sa ibang mong prayer. Si Yahweh hindi niya pwede sabihin kay Christ, mali ka sa prayer mo, Kristo. Kaya ka nagtatagumpay pala ngayon, kapatid. Kahit hindi mo deserve yung isang award, yung promotion, yung bagay na nangyari sa'yo, at kahit aminin na natin, lackluster ka sa faith mo, hindi naman dahil sa'yo, kundi may nananalangin para sa'yo.
Meron palang katulad ni Abraham na nananalangin para sa iyo. At ang good news, he is far 1,000 times greater than this Abraham, si Christ. Sabi ng Hebrews 7:25, consequently, he is able to save to the uttermost those who draw near to God through him, since he always lives to make intercession for them. He always lives to make intercession for them. Ang ibig sabihin dito ni Kristo ng Hebrews, walang ibang ginagawa si Kristo na bubuhay siya para ipanalangin ka. Si Abraham, hindi niya pinanalangin lagi ang Sodom. Dumating ang time na siya ay namatay. Kapatid, napakapalad natin. There is only ang prayer warrior ng Sodom ay si Abraham, but you have only one prayer warrior, and it is not even your pastor. He is your Savior. What a blessing is this. This is. Mga bisita namin, nasan po kayo ngayon sa binanggit ng Biblia? Ikaw ba ay kasama sa righteous or sa wicked? Isa lang ang pwede dyan. Kung ikaw ay hindi member ng isang church, ikaw ay hindi mo alam kung mananampalataya ka o hindi, gusto ko sabihin to sa'yo, either righteous ka or wicked. Isa lang ang pwede dyan. Huwag mo sabihin na ugali mo magdedetermine. Napakahina naman yan. Napakahina ng pag-asa mo kung sasabihin mo, ugali ko, righteous. Maraming time yung ugali mo magfe-fail. Maraming time na wala ka sa mood mo. Si Kristo ang magpapa-righteous sa'yo. Si Kristo magbibigay ng katwiran, lumapit ka sa Kanya, ino-offer niya ito sa pagsisisi ng kasalanan at pananampalataya sa Kanya, hindi sa paggawa ng mabuti. Mga anak, children na nandito, kahit bata kayo, kayo ay sinilang na wicked, hindi kayo righteous. Huwag niyong hayaan ang pagiging bata ninyo ay magpapalimot sa inyong kalagayan. Baka iniisip niyo na nakukyutan ng mga tao sa iyo. Totoo yun. Pero may kademonyohan ang puso ninyo. Sa totoo lang. At kayo ay wicked sa harapan ng Diyos. Ang kailangan nyo, yung parehong kailangan namin tagapagligtas. Huwag niyong patigasin ang puso ninyo. Alam niyo, si John Knox, naiinggit tayo sa kanya. Napakabayani niya, kinikilala siya, the father of the Scottish Reformation. Pero alam niyo, nung nabuhay siya sa mundo niya, hindi ganun kadali. At many times, he was alone for the cause of the Reformation. Pero, ang kanyang pananaw, he believed in one principle at a time where kings and queens can just easily ask other people to kill you as preachers. Pero siya'y nagsabi that one man with God is majority. Kung nandiyan ka sa masamang kumpanya, masamang sitwasyon, tandaan mo ito. One man with God is majority. He will preserve you. Secondly, by His mercy, He is willing to spare the wicked through the righteous. Well, sa verse 27 to 33, 6 kasi ito eh. Kung mapansin nyo, sabi niya, 50? Pwede bang 45? O sige, 45 na. O 40 po. O sige, 40. Tumigil na siya sa kakabutal. O iba naman. O sige po, 30 naman. Okay, sige. 20. Okay, sige. 10. Inisip niya siguro, binilang niya. Sabi kasi doon, nasa 10 talaga yung pamilya ni Lot, no? Mag-asawa, tapos may 3 siyang anak. Bali may mga asawa, 6, 8 na sila, tapos may 2 siyang single na anak, bali 10, confident siya. At alam mo, alam ni Abraham, ito yung minimum sa mga community, 10 kahit sa synagogue. So hindi na siya pwedeng bumaba, sumusobra naman itong but parang comedic intercessory bargaining, no? Pero nag-succeed siya. Abraham, not knowing the tragic future ng northeastern cities whom he saved few years ago, na nag-offer siya ngayon ng intercessor, as an intercessor face-to-face with God. Matindi, no? Nananalangin siya face-to-face with God. Probably, sabi ng ibang authors, may nakilala siguro si Abraham doon, may na-influensya. Remember, local hero siya sa mga cities na yon. Marahil inisip din yan, may na-influence din si Lot. Umasa pa siya sa kanyang pamangkin na may na-soul win siya doon. Siguro dahil na-circumcise niya yung buong household niya, kumalat ito, may naniniwala sa kanya, katulad kay Melchizedek, din man niya kilala. That's why si Abraham had a bold and direct intercession. Nagsimula sa 50, 45, 40, 30, 20, at lastly 10. Marami nagsabi irreverent daw si Abraham. Hindi siya naging irreverent, naging honest lang siya.
but it was actually a humbling and sovereign intercession based nga doon sa Diyos, sa kanyang righteousness. But that's, yung gusto kong ipakita dito, in each request, pumayag ba ang Diyos? Nakita niyo ba ang Diyos na, ops, ayoko, masyado kang mabait, Abram, kaysa sa akin. Ba hindi. Pinakita ng Diyos dito, aba, mabait ka, Abram, mas mabait ako sa'yo. Wala kang makikita dito na tinanggihan ng Diyos si Abram. God allowed this conversation to take place kahit na kung ako yun, sasabihin ko, di ka ba nakakapalan ng konti? Di ka ba nahihiya sa sinasabi mo? Ilan pa ba yan? Pero ang Diyos, pinakita lang niya. Ano kayang pinapakita nito? Well, itong pinapakita nito. Alam niyo, ang Diyos galit siya sa kasalanan. Pero kung tutuusin, ayaw niya magparusa. Yun. Kaya pinagbigyan niya hanggang 10 kasi hanggat maaari ayaw kong parusahan ng mga to. And that's the point. For all the just and righteous anger of God, He really does not want to inflict pain and judgment on anyone. Ito yung napag-aralan natin sa Lamentations, di ba? Ang sabi ng message doon minsan is that kung titignan mo yung pinaka-puso ng Diyos, yung pinaka-inner niya, compassion sa mga makasalanan, hindi yung gusto niyang makaganti. In other words, hindi angry machine ng Diyos. He yearns for repentance. Ang kanyang heart ay compassionate. Ang galing ng sabi ni Walter Brueggemann, the capacity to break that scheme which condemns all and every city is the substance of God's holiness. God is not an indifferent or tyrannical distributor of rewards and punishment. Rather, God actively seeks a way out of death for us all. End quote. Ang Diyos daw siya mismo yung naghahanap ng paraan para makatakas ka sa parusa. Hindi niya talagang gusto magdala ng sino man sa impyerno because God is long-suffering and He wants that everyone would come to repentance. Mas compassionate ang Diyos kaysa sa atin kung paano mas compassionate siya kay Abram. Akala natin dito parang si Abram mas gusto niyang, ang perception kasi dito is parang mas gusto ni Abram na iligtas ang Sodom kaysa sa ang Diyos. No. Kaya ganito na parang bargain lagi nangyari is because gustong ipakita ng Diyos, no. Abram, hindi mo creation yan. Nilikha ko yan. Kaluluwa ko ang mga yan. Nilikha ko sa akin ang mga yan. Mas caring ako sa kanila. Kung gusto mo silang maligtas, mas gusto ko silang maligtas. Kaya nakita natin, tayo baka, alam nyo, siyempre, pag-pray natin, good news kasi ito eh. Kung compassionate pala ang Diyos, isipin mo yung mahal mo sa buhay, compassionate siya sa iyo. Pinagpipray mo yung magulang mo, maligtas. Nakikinig ng preaching, nakikinig ng salita ng Diyos, sana pakinggan niya. Alam mo ba, ang Diyos mas compassionate siya at mas gusto niya maligtas kaysa sa iyo? Siguro sa atin, tingnan nyo, sino sa inyo nagpipray para kay, sino ba yung pinakamasamang taong kilala ninyo? Number one, yung mga nasa kulungan siguro, yung mga gang na kilala na sa notoriety nila, sino nagpipray para sa kanila na maligtas? Wala na kayong pakialam sa mga kriminal at sa mga langang bituka sa mga ibang mga tao. But you see, God still cares for their salvation. Ibig sabihin, mas caring siya. What is amazing here is that yung pag-intercede niya, talagang ginrant lagi yung request. At ganito ang Diyos. Pagdating sa request natin sa biyaya at mercy, hindi siya madamot. Yun yung napakaganda dito. Hindi siya nag-no. There will come a time that we will run to Him and there will never come a time that we will run to Him and we will find Him running out of His mercies and grace to our pious requests. No, there will not come a time when we will be the last one to speak because God is no longer interested in affirming His grace or giving His grace. Napakaganda nito. Well, tinuturo din ito that God preserves the wicked through the godly presence of the righteous. Salt and light, preservatives. May moral preservative ang mga believers sa isang society. So in other words, pwedeng i-bless ng Diyos ang buhay mo, pati yung buong bansa or buong pamilya mo maapektuhan, yung buong community maapektuhan. Ang Amerika binless ng Diyos at napakarami.
na nakikinabang sa Amerika. Kaya nakita nyo napakatindi ng atheism doon. It's because they are enjoying the fruit of the biblical Christianity na meron sa Amerika. Nagkaroon ng freedom. Hindi nila magagawa sa Middle East yon. Hindi nila magagawa sa Muslim countries yon. So, Abram was truly living his calling before God as the blesser of the nations. Nag-intercede siya face to face. But look at this on the cross, John 17. Our Lord, face to face din na nanalangin para sa atin. At alam niyo kung sinong pinanalangin niya? Pinanalangin niya yung mga maliligtas sa pamamagitan mo. Halimbawa ako, pastor ako. Sino ba ang naligtas through my ministry? Let's say, sabihin mo, yung kapatid mo, kaibigan mo, kaya nandito ka, naligtas ka sa ministry ko. Nung hindi ka paligtas at nagpapakasasa ka pa sa kasalanan, let's say that. Nung naligtas ka, di ba sinagot ng Diyos ito? Yung prayer ni Christ. Ang sabi niya sa John 17:20-21, I do not ask for this only, but also for those who will believe in me through their word, that they may all be one. Hindi lang daw sa kanila, kundi sa mga sasampalataya through their word. In other words, sinagot ng Diyos yung panalangin ni Kristo nung niligtas ka niya. Kasi pinanalangin ka ni Kristo na sino mang maniniwala sa mga apostol, sino mang maniniwala sa kanila, sino mang maniniwala, pinapanalangin ko sila. So therefore, pinanalangin tayo ng Panginoon. Ako ay bunga ng panalangin ng Panginoon. Nakaka-bless ito. So let me challenge you. Approach the throne of grace with joyful anticipation because God willingly listens to our intercessions. Maging excited ka kasi mas excited ang Diyos marinig ang iyong prayers at intercessions, not because of you, but because of Christ. He finds the prayers of Christ na mabangong samyo ang intercession mo. This reminds us of the power of the intercession of a righteous man. The prayer of a righteous man availeth much. So kapatid, huwag mong abandonayin ang ministry mo ng pananalangin sa iba. Nakikinig ang Diyos sa iyo, higit pa sa inaakala mo. Higit niyang inaalala ang prayers mo kaysa sa pag-aalala ng memory mo. O huwag kang sumuko kung ang Diyos, pinakikinggan niya ang intercession mo pala para sa unbelievers. How much more sa mga unbelievers na mahal mo sa buhay? This also means na kung hindi sinasayang ng Diyos ang intercessions mo for them, how much more yung sacrifice mo na ini-evangelize mo sila? Ang pinapakita dito mga kapatid, God is not difficult to please. At hindi siya madamot sa pagbibigay ng pagpapala sa effort mo na dinadala mo ang pamilya mo sa iglesia. Ikaw ba na magulang, mabuti ka, mabuti sa'yo, ikaw na magulang, gagawin mo bang mahirap sa panganay mong anak? Kung yung panganay mong anak, may kapatid siya na alibuga, alam mo yung parang prodigal, problema mo. Mahal mo yung batang yon. Ang gagawin ng panganay mo, ipagkakasundo niya kayo. Kukumbinsihin niya yung tao na yon, yung bata na yung anak mo, lumapit ka na kay nanay, lumapit ka na kay tatay, makipagkasundo ka na, magpaka-humble ka na, mag-repent ka na sa kasalanan mo. Sinong magulang ang hindi matutuwa sa ginagawa ng panganay na yon? Ang gusto kong sabihin, the efforts that you do for your loved ones, sa mga taong nilalapit mo, yung dinidisciple mo yung anak mo para makilala niya lalo ang Panginoon, para kang yung panganay na yon na natutuwa yung Diyos. Natutuwa siya kasi nilalapit mo siya. Nilalapit mo yung tao sa Diyos, yung kanyang prodigal son. Kaya napakaganda nito. Sinong masamang magulang ang hindi gagawing madali sa iyo bilang panganay na maabot siya ng kanyang pasaway na anak? Di ba't ikaw mismo ang gagawa ng paraan behind the scenes para mas lalo siyang bumalik? Therefore, nananawagan ako sa inyo mga magulang, huwag kayong magsawa sa pananalangin para sa inyong mga anak. Mas gusto ng Diyos na nasagutin ang panalangin nyo kaysa sa inyo. Mas gusto ng Diyos na maligtas ang mga anak nyo. Mga anak na Kristiyano, huwag kayong magsawa na magdala sa inyong pamilya dito sa church. At syempre, tanong nyo, bakit? Bakit kailangan kong idala sa church? Bakit kailangan kong ipag-pray? Well,
kung ikaw si Abraham, sasabihin ni Abraham sa'yo, sa akin, kailangan ko siyang pag-pray kasi may papuntang anghel sa syudad na yon kung saan naroon ang mahal ko sa buhay. Hindi ako matutulog ngayong gabi, hindi ako mapapakali sa gabing ito, dahil alam ko, bukas ng umaga, pauulanin ng apoy at asupre ang aking mga mahal sa buhay sa bandang doon. Na-picture sigurado ito ni Abraham at yung itsura ng pagbagsak ng apoy sa bubungan ng kanilang mga pamangkin at ng kanilang mga apo. Nangilabot siguro siya doon sa thought na parurusahan ng Diyos ang Sodom at nandun na mahal niya sa buhay. Alam niya ang role niya at hindi siya magsasayang ng oras sa gabing yon sa pagpupuyat, sa indulgent lifestyle niya. Sa oras na yon, ipapakita niya ang pinakamatinding expression ng pagmamahal niya sa kanyang mahal sa buhay, and that is through the intercession before the Lord. So ikaw, paano masasabing mahal mo ang iyong mahal sa buhay kung alam mong may impending judgment sa kanyang buhay in his state of unbelief, tapos halos hindi mo na siya pinapanalangin sa Diyos, na hindi mo na kinakatok ang pintuan ng langit para sa kaluluwa niya. Gayong alam mo na higit pa sa apoy ng Sodom ang babagsak sa kanya isang araw. Alam mo yan, ang kanyang buhay, napakarupok lang, na hindi mo alam kung buhay pa yan bukas. Hindi mo alam kung ito na pala yung last Lord's Day ng mahal mo sa buhay. You would be glad na dinala mo sa church. Paano kung ito na pala yung last Lord's Day at nag-fail ka? Kakayanin mo yon? Paano mo tatanggapin ng ganun na nagkaroon ka ng napakaraming pagkakataong ipanalangin, imbitahan, makapakinig sa Ebanghelyo, pero alam mo ito yung bagay na tanging makakapagsalba sa kanya sa impending judgment, tapos ipinagkait mo pa sa kanya. Alam mo, mapait, namatayan na kasi ako eh. Mapait po yung mamatayan na mahal sa buhay. But let me tell you, mas papait yung kamatayan na mahal sa buhay kung Kristiyano ka, kung alam mo, hindi mo na ibahagi yung Ebanghelyo doon sa tao na yun. Hindi mo nagawa yung best mo para maidala mo siya sa Panginoon. Yun ang mas mapait. How can you escape that? Just this week, 2 sudden deaths of my friends, or at least I know them. Yung isa nakasama ko sa conference, napaka-healthy, he is a missionary, is a teacher. Biglang na-atake. Yung isa binati ko ng Friday or Thursday, congrats sa pangalawa niyong anak. Kinabukasan, paggising ko, nag-post yung kanyang asawa, wala na yung babae. Pinaiwan sa kanyang asawang lalaki, dalawa niyang anak. Who would expect na mawawala na pala sila? It's so sudden. Life is really short. So therefore, what are you going to do? May impending judgment. Kung walang impending judgment, pwede kang magpa-petiks-petiks. But there's an impending judgment na i-usher ng kamatayan na hindi alam kung kailan darating. So may this encourage us sa atin, yung role natin as believers to pray for those people. Si Christ, pinag-pray ka niya, and therefore, hindi mo dapat ipagkait ang prayer na ito sa mga iba. Kung ikaw ay bisita dito, huwag mo sayangin ang buhay mo. Someone is praying for you. Don't waste your life. Lumapit ka kay Kristo. Nung si Monica, sumusuko na siya sa kanyang anak na si Augustine. Sabi niya, may anak siya sa labas, napaka-immoral niya. Sabi nung bishop sa kanya, although, again, maling theology pero may point. Sabi niya, Monica, a son of many prayers cannot be lost. A son of many prayers cannot be lost. Hindi mawawala ang taong ito kung ipananalangin natin dahil yun ang means na binigay ng Diyos. So we can entrust our faith and our future in the God who is not only just, but graciously merciful and righteous. Let us pray. Father, we thank you for reminding us these truths. Patawarin mo kami sa pagsuko namin. Nawa, gawin mo kaming intercessors sa mga mahal namin sa buhay, and then i-claim namin ang preservation mo sa amin kahit nag-iisa kami sa isang wicked na mundong ito. At nawa, magpatuloy kami sa pakikipagbaka sa kasalanan. Lord, hatiin mo inyong pangalan. In Jesus' name we pray. Amen.